Paano kung ang mismong taong tinawag mong pamilya ang siyang nagtulak sa'yo sa kamatayan? Sa gitna ng isang disyertong walang awa, iniwan si Perlas Montenegro, isang inang byuda, ng sarili niyang manugang, nilinlang, ipinagkanulo at hinayaang mamatay para maagaw ang lahat ng yaman. Ngunit ang hindi nila alam, may mga lihim na hindi kailanman nananatiling nakabaon sa buhangin. Isang himala ang magbubukas ng pinto ng pag-asa, isang matandang lalaki na may tinatagong galit at isang katotohanang kayang gumuho ng buong pamilya. Habang ang kasinungalingan ay itinatayo, ang konsensya ay unti-unting nagigising. Hanggang saan ang kaya mong ipagkanulo para sa pera? At kapag ang ina na itinuring mong patay ay bumalik, sino ang tunay na mabubuhay sa bangungot? Makinig hanggang dulo, dahil ang wakas ng kwentong ito ay hindi mo kailanman mahuhulaan. Ang biglaang paghinto ng sasakyan ang gumising sa diwa ni Perlas mula sa magaan na pagkakaidlip. Dama pa niya ang lamig ng aircon sa kanyang balat at ang tamis ng mamahaling cake na ipinakain sa kanya kanina ng kanyang manugang na si Amaris. Napangiti siya, kay buti talaga ng mga bata. Isang sorpresang getaway daw ito para sa kanya, para makalanghap naman daw siya ng sariwang hangin at makalimot sa lungkot ng pagiging byuda. "Nandito na po tayo, Mama," malambing na sabi ni Amaris mula sa front seat. Lumingon ito sa kanya at ang nangiti nito ay kasing liwanag ng araw sa labas. Iginala ni Perlas ang kanyang paningin. Walang hotel, walang resort. Tanging isang malawak at tuyot na lupain ang nakikita niya, na tila walang katapusan. Ang daan ay hindi na sementado, kundi purong buhangin at alikabok. Nasaan sila? "Anak, anong lugar ito?" tanong niya, habang nararamdaman ang isang maliit na kaba na gumagapang sa kanyang dibdib. Nakita niya ang pag-aalala sa mukha ng kanyang anak na si Bulan sa rearview mirror. Nag-iwas ito ng tingin. "It's a surprise, Ma. Di ba sabi mo gusto mo ng adventure?" Sagot ni Amaris na may kakaibang kislap sa mga mata. Bumaba ito ng sasakyan at magalang na pinagbuksan siya ng pinto. "Halika po, Mama. May ipapakita lang kami sa inyo." Ang pag-aalinlangan ni Perlas ay napalitan ng pagtitiwala. Hindi niya kayang tanggihan ang kanyang manugang, lalo na't ito ang nag-aayos ng lahat para sa kanya. Maingat siyang bumaba. Inaalalayan ni Amaris. Ang init ng hangin ay tila isang sampal sa kanyang mukha. Malayo sa lamig na kanina'y kanyang nararamdaman. Nagsimula silang maglakad palayo sa sasakyan. Bawat hakbang ay mas nagpapalayo sa kanila sa kaisa-isang lilim na naroon. Si Bulan ay nakasunod lang, hindi umiimik. Ang mga kamay ay nasa loob ng bulsa. "Amaris, anak, malayo pa ba?" tanong ni Perlas. Hinihingal na. Ang kanyang mga tuhod na may rayuma ay nagsisimula ng manakit. Huminto si Amaris. Ang pagkakahawak nito sa braso ni Perlas ay biglang humigpit. Nawala ang malambing na ngiti sa mga labi nito at napalitan ng isang malamig at mapanuyang tingin. "Dito na lang, Mama," sabi ni Amaris. Ang bawat salita ay may diin. "Ang huling hantungan mo." Nanlaki ang mga mata ni Perlas. "Anong sabi mo?" "Sabi ko, dito ka na lang." Pag-uulit ni Amaris, binitawan ang kanyang braso nang may pagkasuklam. "Pagod na akong magpanggap na mahal kita. Pagod na akong maging alila sa sarili kong pamamahay. Lahat ng yaman ninyo, lahat ng ari-arian. Akin dapat yon. Akin lang." Hindi makapaniwala si Perlas. Tumingin siya sa kanyang anak. "Bulan, anak, anong sinasabi ng asawa mo? Awatin mo siya." Nagbaba ng tingin si Bulan. Ang kanyang mga balikat ay nakakrus, isang imahe ng karuwagan at pagkatalo. Patawarin mo ako. Huwag kang makialam dito, Bulan," sigaw ni Amaris sa asawa. "Gusto mo bang iwan din kita dito kasama ng matandang to?" Umiling si Bulan at sa isang iglap,
Tinalikuran niya ang sariling ina. Ang sandaling iyon ay mas masakit pa sa 10,000 punyal na itinarak sa puso ni Perlas. Hinila ni Amaris ang isang lubid mula sa kanyang bag. Nagsimulang manlaban si Perlas, ngunit ano ang laban ng kanyang matandang katawan sa lakas ng isang babaeng puno ng galit at kasakiman? Huwag! Maawa kayo! Pagmamakaawa niya, habang tinatali ni Amaris ang kanyang mga kamay sa likuran, ang mga luha ay bumabaha na sa kanyang mga mata, ngunit walang awa sa mukha ng kanyang manugang. Nang matapos, tinulak siya ni Amaris dahilan para bumagsak siya sa mainit na buhangin. Lumuhod ito sa harap niya, ang muka ay ilang pulgada na lang ang layo. Gusto kong isipin mo ako habang dahan-dahan kang namamatay sa uhaw dito, bulong ni Amaris. Isipin mo kung paano ko gagastusin ang lahat ng perang iniwan sa'yo ng asawa mo. Isipin mo kung paano magiging reyna ako sa mansyon na dati mong pag-aari. Tumayo ito at naglakad pabalik sa sasakyan na para bang walang nangyari. Bago sumakay, kumuha ito ng isang bote ng mineral water, binuksan at itinapon sa buhangin. Malayo, sa lugar na hindi kayang abutin ni Perlas. Ayan, sabi ni Amaris na may halong tawa. Para hindi naman masabing hindi kita binigyan ng pag-asa. Good luck, Mama. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng kotse at ang pag-andar ng makina ay ang huling pako sa kanyang ataol. Sinubukan ni Perlas na sumigaw, ngunit ang kanyang tinig ay kinain ng katahimikan ng disyerto. Ang alikabok na nilikha ng papalayong sasakyan ay ang huling imahe ng kanyang anak at ng buhay na kanyang pinagkatiwalaan. Naiwan siyang mag-isa, tinalian at hinatulan sa gitna ng isang impyernong walang hanggan. Ang bawat paghinga ni Perlas ay isang pakikipaglaban. Ang sikat ng araw ay isang kalabang walang awa. Sinusunog ang kanyang balat at pinapatuyo ang bawat patak ng pag-asa sa kanyang katawan. Sinubukan niyang kumawala sa lubid, ngunit ang bawat galaw ay nagdudulot lamang ng mas mahigpit na pagkapulupot nito at ng mga gasgas sa kanyang pulsuhan. Ang buhangin ay parang nagbabagang uling sa ilalim ng kanyang katawan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sa gitna ng paghihirap, ang mga alaala ang naging kanyang kanlungan at siya ring lason. Nakita niya ang mukha ng kanyang yumaong asawa, si Ricardo, na nakangiti sa kanya mula sa kanilang hardin. Kahit anong mangyari, Perlas, huwag kang susuko. Tila bulong nito sa hangin. Sumunod ang imahe ng isang batang-batang bulan, tumatakbo palapit sa kanya. Ang mga braso ay nakaunat para sa isang yakap. Mama, mahal na mahal po kita, sabi ng munting tinig. Isang mapait na luha ang gumulong sa pisngi ni Perlas na agad ding natuyo dahil sa init. Ang pagmamahal na yon, ang anak na yon, saan nagpunta? Paano siya nagawang talikuran? Ang sakit ng pagkakanulo ay mas matindi pa sa sakit na dulot ng uhaw at init. Patawad, Ricardo. Patawad. Hikbi niya sa kawalan. Hindi ko na yata kaya. Susunod na ako sa'yo. Unti-unti, ang liwanag ay nagsimulang magdilim. Ang kanyang paghinga ay bumagal. At ang kanyang katawan ay bumigay na sa pagod. Ito na ang wakas. Ngunit sa gitna ng namumuong kadiliman, isang tinig ang kanyang narinig. Isang tinig ng bata, malayo ngunit malinaw. Lolo, Lolo, tingnan ninyo. May tao po doon. Si Luntian, isang matandang may balat na kulay lupa at mga matang puno ng karunungan, ay huminto sa pagkuha ng halamang gamot. Itinuro ng kanyang apo na si Sinag, ang isang anyo na nakahandusay sa di kalayuan. Sa unang tingin, inakala niyang isang malaking bato lamang ito. Ngunit nang titigan niya, nakita niya ang bahagyang paggalaw. Diyos ko! Bulalas ni Luntian. Agad niyang binitawan ang kanyang bayong at tumakbo. Kasunod si Sinag na may daladalang lalagyan ng tubig. Ang kanilang nakita ay gumimbal sa kanila. Isang matandang babae. Nakatali. Ang balat ay sunog na.
at ang mga labi ay putok-putok sa pagkatuyo. Halos hindi na ito humihinga. Sinag, ang tubig, bilis! Utos ni Luntian. Nanginginig na inabot ni Sinag ang tubig. Maingat na itinaas ni Luntian ang ulo ni Perlas at dahan-dahang binasa ang mga labi nito bago ito painumin ng paunti-unti. Ginamit niya ang kanyang maliit na kutsilyo upang putulin ang lubid na mahigpit na nakatali sa mga kamay nito. Sino? Sinong gumawa nito sa inyo? Tanong ni Sinag. Ang mga mata ay puno ng luha at awa. Hindi sumagot si Luntian. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mukha ng babae. May kung anong kislap ng pagkakakilala sa kanyang mga mata. Isang alaala mula sa malayong nakaraan, ngunit agad niya itong iwinaksi. Ang mahalaga ngayon ay mailigtas ang buhay nito. Binuhat ni Luntian ang magaang katawan ni Perlas. Kailangan natin siyang madala sa baryo. Agad-agad. Ang paglalakbay pabalik sa Baryo Pag-asa ay isang karera laban sa oras. Sinalubong sila ng mga nag-aalalang tanong mula sa kanilang mga kapitbahay. Walang paliwanag. Dinala ni Luntian si Perlas sa loob ng kanyang maliit na kubo na yari sa pawid at kawayan. Doon, sa tulong ng ilang kababaihan sa baryo, maingat nilang nilinis ang mga sugat ni Perlas. Pinunasan nila ng basang tela ang kanyang katawan upang maibsan ang lagnat. Ginamit ni Luntian ang mga dinikdik na halamang gamot upang ipahid sa mga sunog nitong balat. Ang buong baryo ay nagbantay. Nag-alay ng kung anong mayroon sila. Isang mangkok ng sabaw, isang malinis na kumot, isang panalangin. Para sa kanila, hindi siya isang estranghero, kundi isang taong nangangailangan ng tulong. Ilang araw na lumipas na si Perlas ay palipat-lipat sa pagitan ng pagiging gising at kawalan ng malay. Sa kanyang mga panaginip, nakikita niya ang tumatawang mukha ni Amaris at ang tumatalikod na anyo ni Bulan. Sumisigaw siya, ngunit walang boses na lumalabas. Isang gabi, sa wakas ay tuluyan siyang nagkamalay. Ang una niyang nakita ay ang anino ng isang lalaki na nakaupo sa isang silya sa tabi ng kanyang papag. Ang tanging liwanag ay mula sa isang maliit na gasera. Naramdaman niya ang malambot na kumot sa kanyang katawan at ang malamig na bimpo sa kanyang noo. Sinubukan niyang bumangon, ngunit nanghihina pa rin siya. Isang mahinang ungol ang kumawala sa kanyang lalamunan. Agad na lumingon ang lalaki. Ito ay si Lolo Luntian. "Gising na po pala kayo," mahinang sabi nito. Ang boses ay puno ng ginhawa. Tinitigan ni Perlas ang mukha ng matanda. May kung anong pamilyar sa mga mata nito, sa guhit ng kanyang noo. Ngunit ang kanyang isip ay masyado pang magulo para tukuyin kung saan niya ito nakita. Nasaan ako? Hirap niyang tanong. Ang lalamunan ay tuyo at manggaslaw. Iniabot ni Luntian ang isang baso ng tubig. "Nasa Baryo Pag-asa po kayo. Ligtas na po kayo rito." Tinulungan niya itong umupo ng bahagya at uminom. Ang bawat lagok ng tubig ay parang biyaya mula sa langit. "Sino? Sino po kayo?" Isang saglit na katahimikan ang namagitan sa kanila. Nakita ni Perlas ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Luntian. Tila may gusto itong sabihin, ngunit pinili na lamang ngumiti ng bahagya. "Magpahinga na po kayo," sabi nito. Iniiba ang usapan. "Matagal-tagal din kayong walang malay. Huwag po kayong mag-alala. Walang mananakit sa inyo rito." May 1,000 tanong sa isip ni Perlas, ngunit wala siyang lakas para bigkasin ang mga ito. Hinayaan na lamang niyang muling mahiga. Pinagmasdan niya ang matanda habang inaayos nito ang kanyang kumot. Nakita niya ang kalinga sa mga galaw nito, isang kalingang matagal na niyang hindi naramdaman mula sa sariling pamilya. Bago siya muling dalawin ng antok, naramdaman niya ang paghawak ni Luntian sa kanyang kamay. Ang palad nito ay magaspang, tanda ng maraming taon ng pagtatrabaho sa lupa. Ngunit ang hawak nito ay puno ng respeto at pighati. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon matapos ang ilang araw,
Nakatulog si Perlas ng walang bangungot. Sa halip, napanaginipan niya ang isang hardin na puno ng mga puting rosas at isang hardinerong hindi niya maaninag ang muka na masayang nag-aalaga sa mga ito. Kinabukasan, nagising siya sa sinag ng araw na tumatagos sa siwang ng dingding na kawayan at sa halimuyak ng nilulutong lugaw. Dahan-dahan siyang bumangon, mas malakas na ang kanyang pakiramdam. Nakita niya si Sinag na naghahain sa isang maliit na mesa. "Gising na po pala kayo, Lola," masayang bati ng bata. "Nagluto po si Lolo ng lugaw para sa inyo. Paborito niyo raw po yan." Nagtaka si Perlas. Paano nalaman ng matanda ang paborito niya? "Salamat, Apo," sabi niya, habang inaalalayan siya ni Sinag na maupo. Ang lugaw ay simple lamang, ngunit ito na ang pinakamasarap na pagkaing natikman niya sa buong buhay niya. Bawat subo ay nagbabalik ng lakas sa kanyang katawan at init sa kanyang puso. Habang kumakain, hindi niya maiwasang pagmasdan ng paligid. Ang kubo ay maliit at simple, walang mamahaling gamit, walang karangyaan. Ngunit ang bawat sulok ay malinis at may dignidad. Sa labas, naririnig niya ang tawanan ng mga bata at ang tunog ng buhay komunidad. Nang matapos siyang kumain, pumasok si Luntian. May dalang mga sariwang dahon. "Para po sa mga sugat ninyo," sabi nito. Inilapag ang mga dahon sa mesa. Mas mabilis po itong magpapagaling kaysa sa anumang gamot sa syudad. Nagkaroon ng lakas ng loob si Perlas na magtanong muli. "Ginoo, hindi ko po maintindihan. Bakit ninyo ako tinutulungan? Hindi niyo naman po ako kilala." Umupo si Luntian sa tapat niya. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata at sa pagkakataong ito, hindi na nag-alinlangan. "Matagal na po tayong hindi nagkikita, Ginang Perlas," sabi nito sa isang boses na bahagyang nanginginig. "Pero hindi ko po kailanman malilimutan ang may-ari ng hardin ng mga puting rosas." Ang mga salitang iyon ay tila isang susi na nagbukas sa isang nakakandadong silid sa kanyang alaala. Hardin, puting rosas. Isang imahe ng isang lalaking nakayuko, masipag na nag-aalaga sa kanyang mga halaman, ang biglang pumasok sa kanyang isip. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla at hindi makapaniwalang pagkilala. Luntian, ikaw ba yan? Ang hardinero namin?" Tumango ang matanda. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang nangiting iyon ay naglalaman ng lahat ng sakit, lahat ng inhustisya at lahat ng taon na lumipas. Biglang bumalik ang lahat kay Perlas. Ang araw na bigla na lang nawala, si Luntian. At ang sabi ni Amaris ay nahuli niya itong nagnanakaw. Isang kasinungalingang pinaniwalaan niya ng walang pag-aalinlangan. At ngayon, ang taong iyon na sinira ng kanilang pamilya, ang siyang nagligtas sa kanyang buhay. Ang bigat ng katotohanan iyon ay bumagsak sa kanya. Napahawak siya sa kanyang bibig. At ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumuhos. Hindi dahil sa sakit o takot, kundi dahil sa matinding hiya at pasasalamat. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga Montenegro ay nakakabingi, isang malaking pagkukunwari sa karahasang naganap sa disyerto. Ilang oras lamang ang nakalipas. Para kay Amaris, ang katahimikang ito ay musika. Ito ang tunog ng tagumpay. Umupo siya sa harap ng kanyang vanity mirror, pinagmasdan ang sariling refleksyon. Walang bakas ng pagod o konsensya sa kanyang mukha. Sa halip, mayroon lamang malamig na kalkulasyon. Kinuha niya ang isang bote ng eye drops at maingat na nagpatak sa kanyang mga mata. Kinusot niya ito ng bahagya hanggang sa mamula. Huminga siya ng malalim. Inalala ang isang malungkot na eksena sa pelikula. At nang maramdaman niyang handa na siya, kinuha niya ang kanyang telepono. Ang una niyang tinawagan ay ang kapatid ni Perlas, si Tita Elena. Sa unang ring pa lang, ang kanyang boses ay naging garalgal at puno ng pag-aalala. "Tita,
Si Mama po. Sinimulan niya, kasabay ng isang pekeng hikbi. Hindi po namin siya mahanap. Kaninang umaga lang po, tita. Pagising namin. Wala na siya. Sa kabilang linya narinig niya ang pagkabigla ni Elena. Anong nangyari, Amaris? Paanong nawala? Ang sabi po ng doktor, lumalala na po ang pagiging makakalimutin niya. Ang demensya. Nitong mga nakaraang araw lagi niyang sinasabi na gusto na niyang magpahinga sa isang lugar na tahimik. Nag-iwan po siya ng sulat. Tita, natatakot po kami ni Bulan. Hindi namin alam kung saan siya hahanapin. Ang bawat salita ay isang obra maestra ng panlilinlang. Sunod-sunod niyang tinawagan ang mga kamag-anak at malalapit na kaibigan ng pamilya. Parehong kwento, parehong mga peking luha. Ipininta niya ang isang larawan ng isang matandang babae na naligaw dahil sa sakit at ng isang mag-asawang nag-aalala at nagdurusa. Siya ang bida kontra bida sa sarili niyang dula. Habang si Amaris ay abala sa kanyang pag-arte, si Bulan naman ay nagkulong sa kanyang study. Ang buong silid ay nababalot ng dilim, maliban sa maliit na ilaw mula sa isang table lamp na tumatama sa isang halos walang laman na bote ng whiskey at sa basong hawak niya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, ngunit ang imahe ay naroon pa rin, kasing linaw ng kristal. Ang mukha ng kanyang ina sa rearview mirror, ang mga matang nagmamakaawa, ang bibig na bumubuka para sumigaw ng kanyang pangalan bago ito tuluyang lamunin ng alikabok. Isang sagabal lang siya, bulong niya sa sarili. Inuulit ang mga salita ni Amaris. Para rin to sa kanya. Masyado na siyang nahihirapan. Ngunit ang mga salita ay walang bigat. Ang mga ito ay mga kasinungalingang pilit niyang isinusubo sa sarili para takpan ang katotohanan na siya, si Bulan Montenegro, ang kaisa-isang anak, ay hinayaan ng sariling ina na mamatay sa gitna ng kawalan. Nagangat siya ng tingin sa malaking portrait ng kanyang ama na nakasabit sa dingding. Tila humuhusga ang mga mata nito sa kanya. Patawad, Papa. Nanginginig niyang sabi. Itinunggan niya ang natitirang alak sa kanyang baso. Ang tapang nito ay gumuhit sa kanyang lalamunan, ngunit hindi nito kayang pawiin ang pait ng kanyang pagsisisi. Maya-maya, bumukas ang pinto. Pumasok si Amaris. Ang mga mata ay namumugto pa rin. Lumapit ito sa kanya at niyakap siya mula sa likuran. Ipinatong ang baba nito sa kanyang balikat. Bulan, mahal ko. Malambing nitong sabi. Alam kong nahihirapan ka. Nahihirapan din ako. Pero kailangan nating maging matatag. Hindi umimik si Bulan. Ang pabango ni Amaris na dati gusto niya ay tila nakakasulasok ngayon. Tingnan mo, sabi ni Amaris. Inilahad ang isang nakatuping papel sa mesa. Nakita ko to sa ibabaw ng kama niya. Sulat niya. Nanginginig na kinuha ni Bulan ang papel. Ang sulat kamay ay halos kamukha ng sa kanyang ina, ngunit may kaunting pagkakaiba, isang bagay na hindi niya mapapansin sa kanyang kalagayan. Anak, patawarin mo ako kung bigla na lang akong umalis. Huwag niyo na akong hanapin. Masyado na akong nagiging pabigat sa inyo ni Amaris. Gusto ko lang makahanap ng lugar kung saan matahimik ang aking isip. Mahal na mahal ko kayo. Nagmamahal, Mama. Binasa niya ito ng paulit-ulit. Ang bawat salita ay isang balsamo sa kanyang nagdurugong konsensya. Isang madaling paraan para takasan ang katotohanan. Gusto niyang maniwala. Kailangan niyang maniwala. Binitawan niya ang sulat at humarap kay Amaris. Hinawakan niya ang mukha nito. Pinunasan ang mga peking luha gamit ang kanyang hinlalaki. Salamat, Amaris, sabi niya. Ang boses ay basag. Salamat at nandito ka. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Niyakap niya ito ng mahigpit. Isinubsob ang kanyang mukha sa leeg nito na para bang ito ang kanyang kaisa-isang kanlungan. Niyakap din siya pabalik ni Amaris. Ngunit sa ibabaw ng balikat ni Bulan,
Isang malamig at matagumpay na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Sa kanilang pagkakayakap, napatingin si Bulan sa isang malaking salamin sa kabilang dulo ng silid. Nakita niya ang kanilang refleksyon, isang babaeng tila nag-aalala at isang lalaking wasak. Ngunit sa ilalim ng madilim na ilaw, nakita niya ang totoong larawan, isang manloloko at isang duwag. Nakita niya ang kanyang sarili, isang anino ng lalaking dapat sana siya. At sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, isang tanong ang nagsimulang umusbong. Isang tanong na hahabol sa kanya sa mga gabing darating. Tama ba ang ginawa ko? Ang mga sumunod na linggo sa Baryo Pag-asa ay naging isang uri ng paghilom para kay Perlas. Ang sakit ng pagkakanulo ay naroon pa rin, isang sugat na malalim at sariwa. Ngunit ang kabaitan ng mga taong nakapaligid sa kanya ay nagsilbing gamot. Bawat umaga, ginigising siya ng tunog ng mga tandang, hindi ng alarma ng orasan. Ang almusal niya ay simpleng kape at pandesal na may kasamang kwentuhan, hindi isang tahimik na agahan sa isang malaki at malamig na komedor. Natuto siyang magdilig ng mga halaman sa munting hardin ni Luntian, magwalis ng bakuran gamit ang walis tingting, at tumulong sa pagtatahip ng palay. Ang mga gawaing dati hindi niya naranasan ay nagbigay sa kanya ng bagong layunin. Dito, hindi siya si Ginang Perlas Montenegro, ang mayamang biyuda. Dito, siya ay si Lola Perlas, isang bagong miyembro ng kanilang maliit na komunidad. Si Sinag, ang naging kanyang anino, laging nakabuntot at puno ng mga tanong tungkol sa buhay sa syudad. Ang tawa ng bata ang naging lunas sa kanyang kalungkutan. Si Luntian naman, sa kabila ng lahat, ay tinrato siya ng may buong respeto. Hindi nito kailanman inungkat ang nakaraan, maliban na lamang noong gabing iyon. Para bang sapat na sa kanya na nakikita siyang unti-unting bumabangon. Isang hapon, habang sila'y nagkakape sa ilalim ng isang puno ng mangga, nagkekwentuhan sina Perlas at Sinag. Lola Perlas, totoo po bang may mga bulaklak sa syudad na kasing puti ng ulap? Tanong ng bata, ang mga matay bilog sa pagkamangha. Napangiti si Perlas. Oo, apo. Ang tawag doon ay puting rosas. Paborito ko yon. Ganoon din po ang sabi ni Lolo. Masayang sabi ni Sinag. Magaling po siyang mag-alaga ng mga rosas. Sabi niya, yung dati raw po niyang amo, yung senyora niya, gustong-gusto yung mga puting rosas na kasing laki raw ng platito. Biglang natigilan si Perlas. Kasing laki ng platito. Isang spesipikong deskripsyon na madalas sabihin ng kanyang yumaong asawa. Tumingin siya kay Luntian na tahimik na nag-aayos ng isang sirang upuan sa di kalayuan. Sinag! Dahan-dahang sabi ni Perlas. Ang lolo mo ba? Anong pangalan ng dati niyang amo? Nagkibit balikat ang bata. Hindi ko po alam. Hindi niya po kasi binabanggit. Ang sabi niya lang po, masama raw ang ugali ng anak na lalaki at lalo na raw po yung asawa nito. Sila raw po ang dahilan kung bakit siya nawalan ng trabaho. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Perlas na parang kidlat. Ang anak na lalaki, ang asawa nito. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang pamilyar na pakiramdam na naramdaman niya kay Luntian, ang kaalaman nito sa kanyang mga paborito, ang lungkot sa mga mata nito. Lahat ay tumuturo sa isang konklusyon. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Perlas. Hinintay niyang makatulog si Sinag bago niya pinuntahan si Luntian sa labas ng kubo, kung saan ito nakaupo sa isang bangko at nakatingin sa mga bituin. Luntian, simula niya, ang boses ay nanginginig. Kailangan nating mag-usap. Lumingon ito sa kanya at sa liwanag ng buwan, nakita niya ang pagtanggap sa mukha nito. Tila alam na nitong darating ang sandaling ito. Nakikinig po ako, Ginang Perlas. Ang sabi ni Sinag, ang dati mong amo, ang asawa ng anak nito. Siya ba ang dahilan? Tumango si Luntian, ang mga matay nakatuon sa malayo. Nakita ko po siya, Ginang Perlas.
Sige nang Amaris. Nakita ko po siyang may ibang lalaking ipinapasok sa mansyon kapag wala si Sir Bulan. Nakita ko po ang mga alahas na itinatago niya sa kanyang aparador na hindi niya sinasabi sa inyo. Isang araw, tinangka ko pong kausapin si Sir Bulan para sana sabihin ang totoo. Huminga siya ng malalim. Ang sakit ng alaala ay malinaw pa rin. Ngunit naunahan niya pa ako. Kinabukasan, nawawala ang kwintas ninyo na may perlas. Ako po ang pinagbintangan niya. Naglagay siya ng ilang gamit sa kwarto ko para magmukha akong magnanakaw. Wala po akong nagawa. Walang naniwala sa isang hamak na hardinero. Pinatalsik niyo po ako nang walang anumang nakuha. Bawat salita ni Luntian ay isang sampal sa mukha ni Perlas. Ang araw na yon, naaalala niya. Ang galit ni Amaris, ang pag-iyak nito, ang pagkadismaya niya kay Luntian. Naniwala siya sa manugang niya nang walang pag-aalinlangan. Naging bulag at bingi siya sa katotohanan. Patawarin mo ako, Luntian. Hikbi ni Perlas, ang mga luha ay muling dumaloy. Patawarin mo ako sa aking pagkukulang, sa aking katangahan. Umiling si Luntian. Wala na po yon, Ginang Perlas. Matagal ko na po kayong pinatawad. Ang hindi ko lang pumatanggap ay ang ginawa niya sa inyo. Hindi po tama na ang isang taong tulad ninyo ay danasin ng ganito. Ang awa sa sarili na naramdaman ni Perlas ay biglang napalitan ng isang damdaming matagal nang natutulog sa kanyang puso. Galit. Isang dalisay at nag-aapoy na galit. Galit hindi lang para sa sarili niya, kundi para na rin kay Luntian at sa lahat ng taong naapi dahil sa kasakiman ni Amaris. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang kanyang mga mata na dati puno ng kalungkutan ay nagliliyab na ngayon sa determinasyon. Tumingin siya kay Luntian, hindi na bilang isang biktima, kundi bilang isang taong handang lumaban. Tulungan mo ako, Luntian, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng kapangyarihan. Hindi na ako ang Perlas na dati mong kilala. Hindi na ako ang matandang walang gagawin kundi umiyak. Ang ginawa niya sa akin, sa'yo. Hindi pwedeng palampasin. Kailangan nating kunin ang hustisya. Sa unang pagkakataon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Luntian. Nakita niya sa harap niya hindi lang ang kanyang dating amo, kundi isang kakampi. Nakahanda po ako, Ginang Perlas, noon pa man. Ang mansyon na dating simbolo ng kapangyarihan at init ng pamilya ay naging isang malamig na bilangguan para kay Bulan. Ang bawat sulok ay may dalang alaala ng kanyang ina na pilit niyang winawaksi ngunit patuloy na bumabalik. Ang upuan kung saan ito madalas magbasa. Ang kusina kung saan ito niluluto ang kanyang paboritong adobo. Ang piano na tinutugtugan nito tuwing hapon. Lahat ay naging paalala ng kanyang kasalanan. Si Amaris, sa kabilang banda, ay tila walang anumang pagbabago. Ipinagpatuloy niya ang kanyang buhay, shopping, pakikipagkita sa mga kaibigan, pag-aasikaso sa mga negosyo na para bang ang pagkawala ni Perlas ay isang maliit na aberya lamang na nalampasan na. Ngunit napapansin ni Bulan ang mga maliliit na bagay. Ang madalas nitong pagsagot sa telepono, ng palihim, ang mga bagong alahas na hindi niya maalalang binili. Para rito, ang pagiging iritable nito kapag tinatanong niya tungkol sa mga gastusin. Isang Sabado ng umaga, habang naghahanap ng mga lumang dokumento sa bodega, isang bagay ang pumukaw sa atensyon ni Bulan. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang kumot, nakita niya ang isang pamilyar na kahon na yari sa kahoy. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, nakabalot sa seda, ay ang lumang music box ng kanyang ina. Ito yung regalong ibinigay sa kanya ng kanyang ama noong kanilang silver anniversary. Alam ni Bulan kung gaano ito kahalaga sa kanyang ina. Hindi ito kailanman umaalis ng bahay nang hindi ito dala, sabi ni Amaris. Dinala niya lahat ng mahahalagang gamit niya.
Bulong niya sa sarili. Paanong naiwan to? Ang maliit na butas sa perpektong kasinungalingan ni Amaris ay nagsimulang lumaki. Dinala niya ang music box sa kanyang study at itinago ito. Mula sa araw na yon, nagsimula siyang magmasid. Isang gabi, habang si Amaris ay naliligo, narinig ni Bulan ang pagring ng telepono nito na naiwan sa bedside table. Isang pangalan ang lumitaw sa screen. Dante Arch. Ang Arch ay malamang para sa architect. Ang palaging sinasabi ni Amaris na consultant nila para sa isang bagong paupahang gusali. Ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya. Hinayaan niyang magring ito hanggang sa mamatay at pumasok sa voicemail. Nang makatulog na si Amaris, hindi mapakali si Bulan. Tahimik siyang bumangon, kinuha ang telepono ng asawa at nagtungo sa banyo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinipindot ang numero ng voicemail. Dahil sa tagal ng kanilang pagsasama, alam niya ang password nito, ang kanilang anniversary. Isang boses ng lalaki ang kanyang narinig. Hindi boses ng isang professional na kausap, kundi boses na malambing at may halong pagkadismaya. Sweetheart, ba't hindi mo sinasagot? Kanina pa ako naghihintay. Sinabi mo magkikita tayo. Anyway, I transferred the initial amount to the account we opened. Mabilis ang usad ng papeles. Kaunting panahon na lang, atin na ang lahat. Call me when you can. I miss you. Nabitawan ni Bulan ang telepono. Tumama ito sa sahig na may malakas na kalabog. Atin na ang lahat. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang ulo. Sweetheart, I miss you. Hindi ito usapang negosyo. Ito ay iba. Pinulot niya ang telepono at mabilis na tinanggal ang call log at ang voicemail. Ibinalik niya ito sa bedside table na parang walang nangyari. Ngunit sa loob niya, isang bagyo ang namumuo. Ang pagdududa ay naging isang halimaw na unti-unting lumalamon sa kanyang tiwala. Kinabukasan, hindi na siya ang Bulan na sunod-sunuran. Mayroon ng malamig na determinasyon sa kanyang mga mata. Sa opisina, sa halip na magtrabaho, nag-search siya online. Hinanap niya ang pangalang Dante na may kinalaman sa arkitektura. Ngunit hindi iyon ang kanyang natagpuan. Ang lumabas ay si Dante Serrano, isang financial broker na may kaduda-dudang reputasyon. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Lihim siyang tumawag sa isang pribadong investigador na dati nang nakatrabaho ng kanilang kumpanya. Good morning, Mr. Sandoval, sabi niya. Sinisigurong walang nakakarinig sa kanya. May ipapagawa sana ako sa inyo. It's a highly confidential matter. Ibinigay niya ang lahat ng detalye. Ang pangalan ni Amaris, ang pangalan ni Dante Serrano, at ang kahilingan na alamin ang lahat ng financial transactions ni Amaris sa nakalipas na 6 na buwan at kung ano ang tunay na ugnayan nito kay Dante. Gusto kong malaman ang lahat, diin niya. Bawat pagkikita, bawat tawag, bawat pisong ginagastos niya. Pagkatapos ng tawag, sumandal siya sa kanyang upuan. Ang kanyang puso ay kumakarera. Isang bahagi niya ang umaasa na sana'y nagkakamali siya, na sana'y isa lang itong malaking hindi pagkakaunawaan. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging nakakita sa pagtalikod niya sa sariling ina, ay alam na ang katotohanan ay maaring mas masahol pa sa kanyang inaakala. Pauwi na siya ng hapong iyon nang biglang tumawag ang investigador. Mr. Montenegro, sabi ng boses sa kabilang linya. May nahanap na po ako at sa tingin ko hindi niyo po ito magugustuhan. Huminto si Bulan sa gilid ng kalsada. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang mga pader na itinayo ni Amaris sa paligid niya ay nagsisimula nang magkaroon ng mga bitak at alam niyang malapit nang gumuho ang lahat. Ipadala mo sa email ko, sabi niya. Ang boses ay walang emosyon. Lahat. Para kay Amaris, ang mundo ay isang chessboard at lahat ng tao sa paligid niya ay mga piyesa lamang na maaari niyang manipulahin.
At sa larong ito, siya ang reyna. Nakaupo siya sa isang mamahaling restaurant sa tuktok ng isang hotel, kaharap si Dante Serrano. Ang gabi sa labas ng salaming bintana ay kumikinang, ngunit walang tatalo sa kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata. Si Dante, isang lalaking may mapanganib na ngiti at mga matang laging nangungusap ng kasakiman, ay hinawakan ng kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. "Relax, sweetheart," sabi ni Dante. Pinipisil ang kanyang mga daliri. Everything is proceeding smoothly. Ang mga abogado, nagtatrabaho na para maideklarang presumed dead si Perlas dahil sa kanyang mental condition. Once the court approves that, aabutin lang ng ilang linggo. Maililipat na sa pangalan mo ang lahat bilang kaisa-isang tagapagmana ng asawa mo. "Hindi ako mapakali, Dante," sagot ni Amaris, humigop ng kanyang red wine. "Nagbabago si Bulan. Nararamdaman ko. Palagi siyang tahimik, malalim ang iniisip. At kanina, nahuli ko siyang tinitingnan ang mga bank statement ko online." Tumawa si Dante. "Hayaan mo siya. Ano naman ang makikita niya? Mga pinamili mo sa mall, mga binayad sa spa. Wala siyang alam sa mga offshore accounts na binuksan natin. He's a fool, Amaris. A lovesick fool who is too weak to see the truth." Ang mga salitang yon ay nagpakalma kay Amaris. Tama si Dante. Mahina si Bulan. Iyon ang dahilan kung bakit niya ito pinili. Ngunit hindi siya maaaring maging kampante. Kailangan niyang palakasin ang kanyang depensa. Kinabukasan, isinagawa niya ang sunod niyang hakbang. Pinuntahan niya ang isang doktor, isang dating kaklase na baon sa utang at may questionableng etika. Sa loob ng isang sobrang puno ng pera, nakuha niya ang gusto niya. Isang peking medical record na nagpapatunay na si Perlas Montenegro ay may matagal ng kasaysayan ng demensya at paranoia, at may mga testimonya pa mula sa mga nurse na binayaran din niya para magsinungaling. Ito ang kanyang alas. Kung sakaling may maghanap, ito ang ipapakita niya. Pag-uwi niya sa mansyon, nadatnan niya si Bulan sa study, nakatitig sa kawalan. Ito na ang pagkakataon niya. Dala ang kanyang husay sa pag-arte, pumasok siya sa silid, ang muka ay balot ng kalungkutan. "Mahal," simula niya, ang boses ay malumanay. "May problema ba? Nitong mga nakaraang araw, parang ang layo-layo mo. Alam kong iniisip mo pa rin si Mama. Ako rin naman." Tumingin si Bulan sa kanya. Ang mga mata nito'y blanko. "Iniisip ko lang kung tama ba na hinayaan na lang natin. Dapat siguro nag-hire tayo ng search party." Lumuhod si Amaris sa harap niya, hinawakan ng kanyang mga kamay. "Ginawa na natin yon, di ba? Isang linggo silang naghahanap pero wala silang nakita. Bulan, kailangan na nating tanggapin. Ito ang gusto ni Mama. Ang iwanan tayo para hindi na siya maging pabigat." Biglang nagbago ang usapan. Tumingin siya sa laptop ni Bulan. "Nakita ko kanina na tinitingnan mo ang mga bank account. Nagdududa ka ba sa akin, Bulan? Pagkatapos ng lahat ng ginagawa ko para alagaan ka, para sa pamilyang to, nasasaktan ako." Isang pekeng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. At gaya ng inaasahan, gumana ito. Nakita niya ang pagkataranta at guilt sa mukha ni Bulan. Hindi sa ganoon, Amaris," mabilis na sagot ni Bulan. "Iniisip ko lang, baka masyado kang magastos. I'm sorry." "Gastos?" malungkot na tanong ni Amaris. "Bulan, kailangan kong gawin iyon para makalimot. Mahirap para sa akin ang nangyari. Kung sa tingin mo ay nagiging pabigat ako sa'yo, hindi. Patawarin mo ako, mahal. Ako ang mali. Masyado lang akong stressed." Sabi ni Bulan. Niyakap siya. Naramdaman ni Amaris ang paghupa ng tensyon sa katawan ng asawa. Panalo na naman siya. Pansamantala. Napigilan niya ang pagdududa nito. Habang nakayakap, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Kailangan na niyang bilisan. Kailangan ng matapos ang lahat bago pa tuluyang magising ang natutulog na katinuan ni Bulan. Nang gabing iyon,
Habang mahimbing na natutulog si Bulan sa tabi niya, tahimik na kinuha ni Amaris ang kanyang telepono at nag-text kay Dante. He's getting suspicious. We need to speed things up. Call the lawyer tomorrow morning. Sabihin mo, i-file na ang petition. Ilang segundo lang, dumating ang reply. Consider it done, my queen. Napangisi si Amaris sa dilim. Isang tawag na lang mula sa kanyang abogado ang hinihintay niya. Isang tawag na magsasabing ang lahat ng papeles ay kumpleto na ang lahat ng yaman ng mga Montenegro ay nasa ilalim na ng kanyang mga palad. Tumingin siya sa natutulog na si Bulan. Isa na lang siyang huling balakid, isang piyesang malapit ng ma-checkmate. Malapit na, Bulan. Bulong niya sa hangin. Malapit nang maging akin ang lahat. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Kinabahan siya, ngunit sinagot pa rin. Hello? Good evening. Is this Mrs. Amaris Montenegro? Sabi ng isang formal na boses sa kabilang linya. This is Attorney David Reyes from the Reyes Law Firm. I'm calling on behalf of my client regarding the assets of the Montenegro estate. Napakunot ang noo ni Amaris. Hindi niya kilala ang abogadong ito. I'm sorry, I have my own lawyer. Who is your client? Isang saglit na katahimikan ang sumunod. Bago sumagot ang abogado, ang mga salita nito ay tila isang hatol. My client is the rightful owner of the estate, Mrs. Perlas Montenegro. Ang pagbabalik sa syudad ay isang malaking hamon para kay Perlas. Ang bawat pamilyar na gusali at kalsada ay nagpapaalala sa kanya ng buhay na ipinagkait sa kanya at ng pamilyang tumalikod sa kanya. Ngunit ngayon, hindi na siya nag-iisa. Kasama niya si Luntian na ang tahimik na presensya ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Upang hindi makilala, nagsuot si Perlas ng isang simpleng bestida, malaking salamin sa mata at isang alampay na bahagyang tumatakip sa kanyang mukha. Tila isa lamang siyang ordinaryong matandang babae, malayo sa imahe ni Ginang Montenegro. Ang tanging nakakakilala sa kanya ay ang isang dating kaibigan ng kanyang yumaong ang asawa, isang abogadong may prinsipyo na agad na inirekomenda ang isang bata, ngunit matapang na abogado para sa kasong ito, si Attorney David Reyes. Ang opisina ni Attorney Reyes ay maliit at simple, isang patunay na ang kanyang serbisyo ay para sa mga ordinaryong tao at hindi para sa mga mayayaman. Si Attorney David ay isang lalaking nasa mga 30, may matalas na mga mata at isang aurang nagsasabi ng katapatan. Sa simula, baka sa mukha niya ang pag-aalinlangan. Isang matandang babae na biglang lumitaw at inaangkin ang pag-aari ng isang kilalang pamilya. Ito ay parang kwento sa pelikula. Ginang Perlas, simula ng abogado, maingat sa kanyang mga salita. Ang sinasabi niyo po ay isang napakabigat na akusasyon. Kailangan po natin ng matibay na ebidensya. Huminga ng malalim si Perlas. Inalis niya ang kanyang salamin at alampay at buong tapang na sinalubong ang tingin ng abogado. Abogado, ang mga galos sa aking mga kamay at ang sunog sa aking balat, ang aking unang ebidensya, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng bigat. Ang tanging kasalanan ko ay ang magmahal at magtiwala ng sobra sa aking pamilya. Isinalaysay niya ang lahat, mula sa sorpresang getaway, sa pag-iwan sa kanya sa disyerto, hanggang sa pagliligtas sa kanya ni Luntian. Walang siyang pinalampas na detalye. Pagkatapos niya, si Luntian naman ang nagsalita. Ikinuwento niya kung paano siya pinaratangan at pinalayas ni Amaris noon, isang patunay sa matagal ng masamang intensyon ng manugang ni Perlas. Habang sila'y nagsasalita, nakita ni Perlas ang pagbabago sa mukha ni Attorney David. Ang pagdududa ay napalitan ng simpatiya at pagkatapos ay ng profesional na galit. Nakikita niya ngayon hindi lang isang kliyente, kundi isang biktima ng matinding inhustisya. Nauunawaan ko po, sabi ni Attorney David
nang matapos silang magsalita. At naniniwala po ako sa inyo. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng malaking ginhawa kay Perlas. Ano po ang una nating hakbang, abogado? Kailangan nating pigilan ang anumang transaksyon na ginagawa niya sa mga ari-arian ninyo. Paliwanag ni Attorney David habang mabilis na nagtatype sa kanyang computer. Kung totoo ang sinasabi ninyo, malamang ay kumikilos na siya para ilipat ang mga ito. Mabilis na kumilos ang abogado. Gamit ang kanyang mga koneksyon, nagsagawa siya ng isang mabilisang pagsisiyasat. Ilang minuto lamang ng pagtawag at pag-research, isang dokumento ang lumabas sa kanyang printer. Tama nga po ang hinala ko. Sabi niya, ipinakita ang papel kina Perlas at Luntian. Mayroon pong deed of sale na nakahanda para sa isang malaking lupain ninyo sa Laguna. Ibebenta ito sa halagang mas mababa ng 50% sa tunay na market value. Ang pangalan ng buyer, isang korporasyon na ang isa sa mga board member ay si Dante Serrano. Tumango si Luntian. Siya po yung lalaking madalas kong nakikitang pumupunta noon. Lahat ng piraso ay nagtutugma. Ang pagtataksil ni Amaris ay hindi lamang emosyonal, kundi isang planadong krimen. Kailangan nating mag-file ng Temporary Restraining Order o TRO sa korte para mapigilan ang bentahan at ma-freeze ang lahat ng assets ng pamilya Montenegro. Sabi ni Attorney David Vid, ang kanyang boses ay puno na ng determinasyon. Ito ang unang hakbang para maipakita sa kanila na hindi na kayo isang biktima na maaring basta-basta na lang tapakan. Puno ng pag-asa, nilagdaan ni Perlas ang mga kinakailangang dokumento. Habang hawak niya ang ballpen, naramdaman niya ang pagbabalik ng kanyang kapangyarihan. Ito na ang simula. Bago sila umalis, nag-iwan ng habilin si Perlas. Abogado, gusto kong kayo mismo ang tumawag kay Amaris. Gusto kong marinig niya mula sa isang abogado na buhay ako at handa akong lumaban. Sumang-ayon si Attorney David. Kinagabihan, habang nasa isang ligtas na lugar na inayos ng abogado, natanggap ni Perlas ang tawag mula sa kanya. Nagawa ko na po giinang Perlas. Kinausap ko na si Ginang Amaris Montenegro. Ano po ang reaksyon niya? Tanong ni Perlas, kinakabahan. Sa simula, tumawa po siya. Akala niya ay isang panloloko. Ngunit nang banggitin ko ang detalye tungkol sa lupain sa Laguna at ang pangalan ni Dante Serrano, bigla po siyang natahimik. Pagkatapos ay isang sigaw. Isang sigaw na puno ng galit at pagkabigla. Bago niya ibinaba ang telepono, isa lang ang sinabi niya, imposible. Napangiti si Perlas, hindi isang nagkaangiti ng saya, kundi isang ngaangiti ng katarungan. At ano po ang huli ninyong sinabi sa kanya? Sinabi ko po na isang utos mula sa korte ang darating sa kanya, bukas na bukas din. Isang utos na magsasabing hindi na siya makakagalaw, na ang reyna ay na-check. Ang unang hakbang ay naitakda na. Ang digmaan ay nagsimula pa lamang. Ang tawag mula kay Attorney David Reyes ay parang isang bombang sumabog sa perpektong mundo ni Amaris po. Imposible. Paulit-ulit niyang sinisigaw ito sa loob ng kanilang kwarto. Nagwawala. Ibinabato ang anumang mahawakan niya. Buhay ang matanda? Paano? Walang sino man ang kayang mabuhay sa disyertong iyon. Sino yon? Tanong ni Bulan, na biglang pumasok sa silid, na alarma sa mga sigaw. Wala. Mabilis na sagot ni Amaris. Pilit na pinapakalma ang sarili. Isang manloloko lang, trying to extort money. Alam mo na, dahil sa pagkawala ni Mama. Ngunit ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi niya maitago. Ang utos ng korte, ang pag-freeze ng assets, kung totoo yun, sira ang lahat ng kanyang plano. Amaris, ano ba talaga ang nangyayari? Tanong ni Bulan, ang boses ay seryoso. Ang mga bitak sa pader ng kanyang pagtitiwala ay malapit ng gumuho. Wala nga sabi, sigaw ni Amaris. Ang kanyang pagkukunwari ay nawawala na. Bakit ba ang dami mong tanong? Hindi ka ba naniniwala sa akin?
Sakto sa sandaling iyon, isang notification ang pumasok sa telepono ni Bulan. Isang email, ang subject, "For your eyes only." Sandoval Investigations. Ito na, ang huling report mula sa investigador. Habang si Amaris ay abala sa pagtawag sa kanyang sariling abogado, nanginginig na binuksan ni Bulan ang email sa kanyang laptop. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Ang unang attachment, isang serye ng mga litrato. Ang una ay malinaw. Si Amaris, tumatawa habang nakikipaghalikan sa isang lalaki sa lobby ng isang hotel. Si Dante Serrano, sunod na mga litrato, sila na magkahawak kamay na pumapasok sa isang elevator. Sila na kumakain sa isang pribadong restaurant. Ang huling litrato, sila na nakatayo sa isang balcony, magkayakap. Sa likod nila ang skyline ng syudad. Naramdaman ni Bulan na parang sinasaksak ang kanyang puso. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ngunit hindi pa tapos. Binuksan niya ang ikalawang attachment. Mga kopya ng bank statement. Mga malalaking halaga ng pera na inililipat mula sa kanilang joint account patungo sa isang bagong account na nakapangalan kina Amaris Rivas at Dante Serrano. Milyon-milyon ang pera ng pamilya niya, ang pera ng kanyang ina. Ang huling attachment ay isang audio file. Pinindot niya ito. Ang boses ni Amaris at Dante, malinaw na malinaw, mula sa isang bug na inilagay ng investigador. "Konti na lang, sweetheart," sabi ng boses ni Dante. "Siguraduhin mong walang magiging problema, Dante. Ayokong masira ang lahat dahil lang sa isang pagkakamali." Don't worry about Bulan. Masyado siyang in love sa'yo para makita ang katotohanan. At ang nanay niya, by now, pagkain na lang siya ng mga buwitre. Isang malamig na tawa mula kay Amaris ang sumunod. Hindi na kinaya ni Bulan. Isang hayop na sigaw ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Isang sigaw ng sakit, galit at sukdulang pagkawasak. Sa sobrang lakas, natigilan si Amaris sa kanyang pagtawag. "Bulan, anong problema mo?" Dahan-dahang ipinihit ni Bulan ang laptop paharap sa kanya. Ang screen ay nagpapakita ng litrato nila ni Dante na magkayakap. Ang mukha ni Amaris ay biglang namutla. Nawala ang lahat ng kulay dito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Ang kanyang bibig ay bumuka, ngunit walang salitang lumabas. Tumayo si Bulan. Ang lalaking dati mahina at duwag ay napalitan ng isang taong puno ng nag-aalab na puot. Lumakad siya, palapit kay Amaris. Ang bawat hakbang ay mabigat. "Sino siya?" tanong ni Bulan. Ang boses ay kalmado sa isang nakakatakot na paraan. "At anong ginawa mo sa nanay ko?" Ang huling mga salita ay isang dagundong na yumanig sa buong silid. Sa sandaling iyon, alam ni Amaris na tapos na ang laro. Wala nang pag-asa para sa pagkukunwari. Wala nang daan para sa kasinungalingan. Sa harap ng hindi maikakailang ebidensya, isang bagay sa loob niya ang nabali. Ang takot ay napalitan ng isang baliw na katapangan. Bigla siyang tumawa. Isang tawang walang saya, puno ng pangungutya at kabaluan. "Gusto mong malaman ang totoo, Bulan?" sabi niya. Tinitingnan ito ng diretso sa mata. "Oo, ginawa ko nga. Iniwan ko ang walang kwenta mong ina sa disyerto para mamatay." Para kay Bulan, ang mga salita ay parang mga bala na tumama sa kanya. "Ginawa ko yun dahil mahina ka." Patuloy ni Amaris, ang boses ay tumataas sa bawat salita. "Isang sunod-sunuran na aso. Kailangan kong gawin ang lahat dahil hindi mo kaya. At ang nanay mo, ang santa-santita mong ina, isa lang siyang sagabal sa mga pangarap ko. Isang matandang laos na dapat nang mawala." Ang bawat salita ay isang pag-amin, isang paglalantad sa lahat ng kasamaang itinago niya sa likod ng kanyang magandang mukha. Hindi na nakapagtimpi si Bulan. Sa sobrang galit, hinablot niya ang isang plorera sa mesa at ibinato ito sa pader. Ilang pulgada lang mula sa ulo ni Amaris. Ang tunog ng nabasag na porselana
ay sumabay sa pagsabog ng kanyang nawasak na puso. Nakatayo lang sila roon, magkaharap, sa gitna ng nagkalat na bubog. Ang asawa na minahal niya, ang babaeng pinagkatiwalaan niya, ay isang halimaw. At siya, sa kanyang kahinaan, ang naging kasabwat nito. Ang bigat ng katotohanan iyon ay dumagan sa kanya, at sa unang pagkakataon, nakita niya ang lahat ng malinaw. Ang lahat ay nawala na. Iniwan ni Bulan ang mansyon na parang isang taong naglalakad habang natutulog. Ang mga sigaw ni Amaris, ang tunog ng nababasag na florera, ang imahe ng kanyang pagtataksil, lahat ay tila isang malayong ingay na lang. Pumasok siya sa kanyang sasakyan at nagmaneho ng walang patutunguhan. Ang mga ilaw ng syudad ay nagmistulang mga makukulay na guhit sa kanyang paningin habang tinatahak niya ang highway. Ang paa ay mariing nakadiin sa silinyador na para bang sinusubukan niyang takasan ang sarili niyang anino. Ang bawat kalsadang kanyang dinadaanan ay nagbabalik sa kanya sa iisang lugar, ang disyerto. Ang mukha ng kanyang ina na puno ng takot. Ang pagmamakaawa nito, ang pagtalikod niya. "Patawarin mo ako, ma. Patawad." Paulit-ulit niyang bulong sa sarili habang ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang alak na kanyang ininom, ang mga kasinungalingang kanyang pinaniwalaan, lahat ay walang silbi ngayon. Ang katotohanan ay isang laso na kumakalat sa kanyang buong sistema, at ang tanging lunas ay ang makita ang kanyang ina. Kung buhay pa nga ito, bigla niyang naalala ang pangalan na binanggit ni Amaris sa gitna ng pagwawala nito. Attorney David Reyes, ang abogadong tumawag, ang abogadong kumakatawan sa kanyang ina. Itinabi niya ang sasakyan sa isang madilim na bahagi ng kalsada. Nanginginig ang mga kamay, hinanap niya sa internet ang pangalan ng law firm. Nang makita ang numero, hindi siya nag-atubili. Nagpakilala siya at pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan mula sa kabilang linya, pumayag din ang abogado na ibigay sa kanya ang direksyon. Hindi nito ibinigay ang eksaktong lokasyon, kundi ang pangalan lamang ng isang maliit na bayan at ng isang baryo, Baryo Pag-asa. Isang munting sinag ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Bulan. Ang pangalan pa lang ng lugar ay tila isang pangako. Nagmaneho siya ng ilang oras, palayo ng palayo sa syudad, hanggang sa ang mga sementadong daan ay napalitan ng baku-bakong lupa. Ang mga matatayog na gusali ay naging mga puno, at ang ingay ng trapiko ay naging huni ng mga kuliglig. Nang sa wakas ay matanaw niya ang isang maliit na arko na may nakasulat na "Maligayang pagdating sa Baryo Pag-asa." Naramdaman niya ang isang halo ng takot at pananabik. Ipinarak niya ang kanyang mamahaling sasakyan sa ilalim ng isang puno, isang bagay na halatang hindi nababagay sa simpleng kapaligiran. Dahan-dahan siyang bumaba. Ang hangin ay sariwa, may amoy ng lupa at mga bulaklak. Ang baryo ay tahimik, payapa. Sa di kalayuan, natanaw niya ang isang munting kubo na may hardin sa harapan. At doon, sa gitna ng mga halaman, may isang babaeng nakatalikod, abala sa pagdidilig. Ang kanyang buhok ay mas marami ng puti. Ang kanyang mga balikat ay tila mas mababa kaysa dati. Ngunit kilalang-kilala ni Bulan ang anyong yun, ang kanyang ina. Nakatayo lang siya roon, hindi makagalaw, na parang isang estatwa. 1,000 bagay ang gusto niyang sabihin, ngunit walang boses na lumalabas. Paano niya haharapin ang ina na kanyang hinatulan? Anong karapatan niyang humingi ng tawad? Naramdaman marahil ni Perlas na may nakatingin sa kanya. Dahan-dahan itong lumingon. Sa una, ang mga mata nito ay nagtatanong. Tinitingnan ang isang estranghero. Ngunit nang magtama ang kanilang mga paningin, nakita ni Bulan ang pagbabago. Ang pagtatanong ay napalitan ng pagkabigla. Pagkatapos ay ng sakit. At pagkatapos ay ng isang emosyong hindi niya mabasa. Binitawan ni Perlas ang kanyang pandilig.
Ang tunog ng pagbagsak nito sa lupa ang bumasag sa katahimikan. Para kay Bulan iyon ang hudyat. Ang kanyang mga binti ay tila may sariling isip. Tumakbo siya. Hindi. Naglakad siya ng mabilis. Bawat hakbang ay isang pagdurusa. Palapit sa kanyang ina. Nang ilang talampakan na lang ang layo niya, hindi na kinaya ng kanyang mga tuhod. Bumagsak siya sa lupa, lumuhod sa harap ng babaeng nagbigay buhay sa kanya. Ma. Hikbi niya, ang salita ay basag at halos hindi marinig. Mama, patawarin mo ako. Patawad. Hindi na niya napigilan. Ang lahat ng pagsisisi, lahat ng sakit, lahat ng kahihiyan ay bumuhos sa anyo ng mga luhang hindi mapigilan. Ipinatong niya ang kanyang noo sa lupa. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa tindi ng kanyang pag-iyak. Nakatayo lang si Perlas, pinagmamasdan ang kanyang nagkakasala at nawasak na anak. Nakita niya ang lalim ng pagsisisi sa mga mata nito. Ang sugat sa kanyang puso na dulot ng pagkakanulo ay sariwa pa rin. Ngunit sa ilalim nito, ang pagmamahal ng isang ina ay nanatiling buhay. Dahan-dahan, yumuko siya. Nanginginig din ang kanyang mga kamay habang hinahawakan niya ang balikat ng kanyang anak. Pagkatapos, sa isang kilos na nagpapakita ng walang hanggang pag-ibig at habag, niyakap niya ito. Anak ko. Bulong ni Perlas habang umiiyak na rin. Bulan, anak ko. Naramdaman ni Bulan ang yakap ng kanyang ina, isang yakap na inakala niyang hindi na niya muling mararamdaman. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa mga balikat nito na parang isang batang nawawala na sa wakas ay nakauwi na. Matagal silang nanatili sa ganoong posisyon, dalawang pusong nagdurusa na muling naghahanap ng lunas sa isa't isa. Nang sa wakas ay humupa na ang kanyang pag-iyak, tumingala si Bulan sa kanyang ina. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Patawarin niyo po ako, ma. Gagawin ko po ang lahat. Hinaplos ni Perlas ang kanyang pisngi. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal, ngunit mayroon na ring bagong tatag at determinasyon. Ang pagpapatawad ay isang proseso, anak, mahinahon niyang sabi. Pero ang hustisya, kailangan nating ipaglaban ng magkasama. Ang conference room sa opisina ni Attorney David Reyes ay napuno ng tensyon na halos hinihiwa ng kutsilyo. Sa isang panig ng mahabang mesa, nakaupo si Perlas, matatag at may dignidad. Sa tabi niya si Bulan, na ang mukha ay bakas pa rin ng pighati, ngunit mayroon ng bagong determinasyon. Kasama nila si Luntian at si Attorney David. Sa kabilang panig, nakaupo si Amaris, mag-isa. Ang kanyang abogado ay nasa tabi niya, ngunit tila distansya ito sa kanya. Wala na ang Amaris na palaging nakaayos at puno ng kumpiyansa. Napalitan ito ng isang babaeng may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata, ang buhok ay bahagyang magulo, at ang mga matang nag-aapoy sa pinaghalong galit at pagkataranta. Ang pagharapang ito ay hindi sa korte, kundi isang preliminary settlement conference na hiniling ng kampo ni Amaris, isang huling pagtatangka upang ayusin ang kaso nang hindi umaabot sa isang publikong iskandalo. Gaya ng napag-usapan, simula ni Attorney David, inilatag ang mga dokumento sa mesa. Ang aming kliyente, si Ginang Perlas Montenegro, ay handang isaalang-alang ang isang settlement sa kondisyong ibabalik ni Ginang Amaris Montenegro ang lahat ng ari-arian at pondong kanyang inilipat nang walang pahintulot. Tumawa ng mapakla ang abogado ni Amaris. Ang kliyente ko ay wala pong inaamin na kasalanan. Ang mga transaksyong ito ay ginawa niya bilang tagapangalaga ng yaman ng pamilya habang ang kanyang biyenan ay, "Huwag mong ituloy." Putol ni Amaris sa sariling abogado. Ang boses ay matigas. Tumingin siya ng diretso kay Perlas. "Ano ang gusto mo, matanda? Pera? Sige, ibibigay ko sa iyo ang gusto mo. Huwag mo lang guluhin ang buhay ko." Bago pa man makasagot si Perlas, si Bulan ang nagsalita. "Hindi ito tungkol sa pera, Amaris," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat.
Ito ay tungkol sa ginawa mo. At ano ang ginawa ko? Hamon ni Amaris tumatayo. Sinubukan kong ayusin ang pamilyang ito, habang ikaw, Bulan, ay isang inutil na walang ginawa, kundi magpakalunod sa alak. At ikaw, turo niya kay Perlas, isang matandang pabigat. Tama na, Amaris, mariing sabi ni Perlas. Tumayo na rin para harapin siya. Tapos na ang pagpapanggap mo. Sa gitna ng mainit na sagutan, bumukas ang pinto ng conference room. Pumasok ang dalawang unipormadong pulis. At sa likod nila, isang lalaking nakaposas. Si Dante Serrano. Nanlaki ang mga mata ni Amaris. Dante, anong ginagawa mo dito? Si Dante ay mukhang pagod at talunan. Tumingin siya kay Amaris, hindi na may pagmamahal, kundi may pagkasuklam. Nahuli na nila ako, Amaris. Inaresto ako kaninang umaga para sa fraud at conspiracy. At nagdesisyon si Mr. Serrano na makipagtulungan sa mga autoridad para sa mas magaan na sentensya. Dagdag ni Attorney Davy Heed na halatang plinano ang lahat ng ito. Humarap si Dante sa mga pulis. Handa na po akong magbigay ng buong testimonya. Pagkatapos ay tumingin siya kay Amaris. Ang kanyang mga salita, ang huling pako sa ataol. Siya ang utak ng lahat. Iyon na, ang huling pagtataksil. Ang kasabwat niya sa krimen ay siya na ring nagdiin sa kanya. Magsisinungaling ka pa, sigaw ni Amaris. Sinusugod si Dante, ngunit mabilis siyang napigilan ng mga pulis. Walang hiya ka. Pinlano natin to ng magkasama. Wala na akong pakialam sa mga plano mo, Amaris. Malamig na sagot ni Dante. Sarili ko na lang ang iisipin ko. Lumapit ang isang pulis kay Amaris. Ginang Amaris Rivas Montenegro, inaaresto ka namin sa salang attempted murder, fraud at conspiracy. Ang lakas ay tila nawala sa katawan ni Amaris. Hindi niyo pwedeng gawin to sa akin. Bulong niya habang ipinoposas ang kanyang mga kamay sa likuran. Ang reyna ay tuluyan ng natalo. Habang inilalabas siya ng silid, dumaan siya sa harap ni Perlas. Huminto siya. Ang mga mata ay puno ng walang hanggang pagkamuhi. Hindi pa tayo tapos. Bulong niya. Ang bawat salita ay may lason. Tinitigan siya pabalik ni Perlas. Hindi na may takot, kundi may awa. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may bigat ng isang hatol na mas matindi pa sa anumang sentensya ng korte. Tapos na, Amaris. Sagot niya, para sa'yo. Nang mailabas na si Amaris at ang silid ay muling tumahimik, napaupo si Perlas. Ang bigat ng mga nangyari ay biglang dumagan sa kanya. Tapos na. Ang laban para sa hustisya ay napanalunan na. Naramdaman niya ang kamay ni Bulan sa kanyang balikat. Tumingala siya sa kanyang anak at nakita niya ang luhang dumadaloy sa mga pisngi nito. Ngunit hindi na ito luha ng pagsisisi, kundi luha ng ginhawa. Tapos na po, Ma, sabi ni Bulan. Tumango si Perlas. Oo, tapos na ang isang kabanata. Ngunit alam niya, ang paghilom ay nagsisimula pa lamang. Ilang buwan ang lumipas. Ang init ng tag-araw ay napalitan ng malamig na simoy ng hangin na hudyat ng Kapaskuhan. Sa Baryo Pag-asa, ang buhay ay nagpatuloy sa simple at payapang agos nito. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga paso ng bulaklak si Perlas sa labas ng kubo, dumating ang isang pamilyar na sasakyan. Bumaba mula rito si Attorney David Reyes. Hindi na formal ang suot at may dalang isang bayong ng prutas. Sa likod niya ay si Bulan. May balita na po ako, sabi ng abogado pagkatapos nilang makaupo sa bangko. Lumabas na po ang sentensya, habang buhay na pagkabilanggo para kay Amaris para sa kasong attempted murder at economic sabotage. 20 taon naman para kay Dante Serrano. Walang sigawan ng tagumpay, walang palakpakan. Tanging isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Perlas, isang tunog ng pagtatapos. Tumingin siya kay Bulan, na nakayuko lamang, tahimik na pinupunasan ng isang luhang pumatak sa kanyang pisngi. Hindi ito luha ng saya, kundi luha para sa isang buhay na nasira.
Isang pamilyang nawasak dahil sa kasakiman. Ang hustisya ay natamo, ngunit ang mga sugat ay mananatili. Sa mga buwang nagdaan, tinupad ni Bulan ang kanyang pangako. Ginamit niya ang natitirang yaman ng pamilya hindi para sa luho, kundi para bumangon muli sa tamang paraan. Isinoli niya ang lahat ng perang nakuha ni Amaris sa mga taong naloko nito. At ang pinakamalaki niyang proyekto ay nasa Baryo Pag-asa mismo. Sa isang lupang donasyon ng komunidad, ipinapatayo niya ang Pag-asa Community Center, isang lugar kung saan maaaring mag-aral ang mga bata, magkaroon ng libreng check-up ang mga may sakit, at matuto ng bagong kabuhayan ang mga ina. Ngunit hindi lang siya nagbibigay ng pera. Araw-araw, naroon siya. Hindi na siya nakasuot ng mamahaling damit, kundi isang simpleng t-shirt at maong, marumi at pinagpapawisan. Nakikita siya ni Perlas na kasamang nagbubuhat ng sako ng semento, nakikipagkwentuhan sa mga karpintero at nakikipaglaro sa mga bata tuwing merienda. Hindi na siya si Sir Bulan ang amo. Siya si Kuya Bulan ang kaibigan at katrabaho. Ito ang kanyang paraan ng pagbabayad puri, hindi lamang sa kanyang ina, kundi sa mundong tinalikuran niya noon. Isang dapit hapon, habang papalubog na ang araw at nagkukulay kahel ang buong kalangitan, magkakatabing nakaupo sina Perlas, Luntian at Sinag sa isang burol na natatanaw ang buong baryo. "Ang ganda po, Lola Perlas," bulong ni Sinag. Isinandal ang ulo nito sa balikat ni Perlas. "Oo, apo," sagot ni Perlas, hinahaplos ang buhok ng bata. "Napakaganda." Tumingin siya kay Luntian, na tahimik na nakangiti habang pinagmamasdan ang tanawin. Sa loob ng ilang buwan, naging isang tunay na pamilya sila. Ang dating hardinero ang naging kanyang tapat na kaibigan at katuwang. Ang apo nitong si Sinag ang nagpuno sa kanyang puso ng kagalakang inakala niyang hindi na niya muling mararamdaman. Dito niya natagpuan ang tunay na kayamanan. Hindi ito nasa mga titulo ng lupa o sa mga numero sa bank account. Ito ay nasa init ng sabaw na ibinabahagi sa iyo ng kapitbahay, sa tawa ng isang bata, sa katahimikang kasama ang mga taong nagmamahal sa iyo nang walang hinihintay na kapalit. Natanto niya na ang pamilya ay hindi lamang sa dugo. Ito ay sa mga pusong nagiging tahanan. Kinagabihan, bago umalis si Bulan, nilapitan niya ang kanyang ina. "Ma, kailangan ko na pong umalis. Marami pa pong aasikasuhin bukas," sabi niya. Pagkatapos ay huminto siya saglit, tila may pag-aalinlangan. "Ma, babalik ka pa po ba sa syudad? Ang bahay po, naghihintay pa rin sa inyo." Tumingin si Perlas sa paligid, sa maliit na kubo na naging kanlungan niya, sa mga ilaw na nagsisimulang sumindi sa bawat tahanan, sa mga ngiti ng mga taong bumabati sa kanya. Ngumiti siya kay Bulan, isang ngiting puno ng kapayapaan. "Dito ang tahanan ko ngayon, anak," sagot niya. "Dito ako masaya. Dito ako buo." Nakita niya ang bahagyang lungkot sa mga mata ni Bulan, ngunit napalitan din ito ng pag-unawa. Tumango ito. Hinawakan ni Perlas ang kamay ng kanyang anak at maraan itong pinisil. "Pero laging bukas ang pinto para sa'yo. Iyon ang kanilang bagong simula. Hindi isang pagbabalik sa nakaraan, kundi isang pagtanggap sa kasalukuyan at isang pag-asa para sa hinaharap. Isang hinaharap kung saan ang mga sugat ay patuloy na hihilom at ang pagmamahal sa pinakadalisay nitong anyo ang laging mananaig." At dito po nagtatapos ang kwento ni Perlas, isang kwentong nagpatunay na gaano man kadilim ang gabi, laging may pag-asang dala ang pagsikat ng araw. Ang aral na iniiwan sa atin ng kanyang paglalakbay ay ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa salapi, kundi sa tibay ng puso at sa kabutihang ipinapamahagi natin sa ating kapwa. Ang kasakiman ay isang apoy na kayang tumupok ng lahat, ngunit ang pagpapatawad at pag-ibig ay ang tubig na kayang pawiin
kahit ang pinakamalaking apoy at magbigay daan sa isang bagong simula. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa naging kapalaran ni Amaris at sa bagong buhay ni na Perlas at Bulan? I-comment nyo lang po sa ibaba. Nais din po naming malaman kung anong uri ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.